Hindi ko inakala na ang simpleng pagtulong ay magdadala sa akin sa isang lihim na apoy ng damdamin. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, taga-Bayambang, Pangasinan. Isang taon na kaming kasal ni Marco nang umalis siya papuntang South Korea para sa isang mahabang trabaho. Nakatira kami sa bahay ng kanyang ama, si Mang Lito, isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang ngunit matipuno pa rin. Siya ang kasama ko dito habang wala si Marco. Hindi madali ang simula, lalo na't hindi naman ako sanay na may kasama na lalaki sa bahay, lalo pa at matanda siya. Ngunit unti-unti, natutunan kong makita ang kabutihan niya, ang pagkalinga, at ang mga simpleng ngiti na nagbibigay saya sa araw ko. Sa umaga, madalas akong magsuot ng magaan na damit na gawa sa lino, may mga buton sa harap at may manipis na sinturon na sumisilip sa aking baywang. Ang buhok ko ay laging nakatali sa mababang bon, at ang mga paa ko ay naka-flat na tsinelas na komportable para sa paggalaw sa bahay. Si Mang Lito, sa kanyang tahimik na paraan, ay palaging nakamasid habang ako'y nagluluto o nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Paminsan-minsan, tinutulungan niya akong mahanap ang mga bagay, o kaya naman ay nakaupo lang siya habang maihawak na maliit na gas heater na inilalapit niya sa tiyan niya para magpainit. Isang araw, tinawag niya ako habang naghugas ng pinggan. Marikit, matutulungan mo ba ako tulad ng ginawa mo kahapon? Alam kong tinutukoy niya ang pag-aalaga ko sa kanyang diabetes. 3 linggo nang tumutulong ako sa kanya sa pag-inject ng insulin at pagsukat ng kanyang blood sugar. Araw-araw, ilang beses pa, sumusunod kami sa reseta ng doktor. Minsan ay nahihiya siyang humingi ng tulong, ngunit unti-unti ay naging bahagi na ito ng aming araw-araw na ritual. Habang ginagawa ko ito, napansin ko na parang may kakaibang init ang pagtanggap niya sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko dapat ito intindihin, kaya pinili kong huwag pansinin. Ngunit sa bawat gabi, mas palala ang paglapit niya sa akin, hindi lamang sa paghingi ng tulong, kundi sa mga titig na puno ng pasasalamat at kakaibang damdamin. Hindi ko pa alam na ang mga sandaling iyon ay magiging simula ng isang lihim na kwento, isang kwento ng pagnanasa, pagkalito, at mga damdaming hindi inaasahan sa isang tahimik na tahanan sa Bayambang. Sa mga unang araw, ang buhay namin ni Mang Lito ay tila isang payak na kwento ng pag-aalaga at pagtitiwala. Ngunit sa likod ng mga simpleng gawain, may mga sandaling unti-unting nagbabago ang hangin sa bahay namin. Nangyari ito ng isa sa mga umaga na pagkatapos kong maligo, lumabas ako ng banyo na nakabalot lang sa tuwalya. Napansin kong nakatayo si Mang Lito sa pintuan, parang hindi sinasadyang makita ako. Ang tingin niya ay dumaloy sa basa kong liig, sa tuwalya na bahagyang dumidikit sa aking dibdib. Napansin ko ang bahagyang pag-iling niya ng ulo at ang mahinang paghingi niya ng paumanhin. Pasensya na, di ko alam na hindi ka pa nakaporma, ang sabi niya habang humingiti ng mahina. Napangiti rin ako, sinabing walang problema. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang kiliti ang sumagi sa akin. Mula sa araw na iyon, may kakaiba nang nangyari sa kanyang mga titig at kilos. Hindi na siya ganoon kakomportable sa akin, gaya ng dati sa mga simpleng bagay tulad ng pagsukat ng sugar niya. Minsan, kapag nilalapitan ko siya para sa kanyang gamot, pinapansin ko na pinipilit niyang ayusin ang kanyang mga damit, na tila nagpapakita ng pagnanais na maging maayos ang kanyang itsura sa harap ko. Sa kabila ng kanyang edad, may mga sandali na para bang bumalik ang sigla at pagkamaalindog ng isang lalaking nagmamahal. Isang gabi, tinawag niya ako para sa kanyang pang-umagang sukat ng sugar. Pumunta ako sa sala at nakita ko siyang nakaupo sa kanyang upuan, nakasuot ng malambot na pajama. Nang ako'y lumapit at lumuhod para hawakan ang kanyang kamay, hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng kanyang balat. Napatingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang bawat kurba ng aking katawan, ang manipis na strap ng aking blusa, at ang hubog ng aking liig. Napuno ako ng kaba nang marinig ang mahinang bulong niya, parang anghel ka, Marikit. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay kung wala ka. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya tiningnan ko siya ng diretso at sinabi, masaya akong makatulong sa iyo. Ngunit ang hininga niya ay puno ng bigat at kalungkutan, na para bang may mga salitang hindi niya kayang ipahayag. Simula noon, mas madalas na niya akong tawagin, kahit sa gabi, kahit napagod na ako. Ngunit hindi ko kayang tanggihan siya. Palagi niya akong pinupuri sa pagiging maingat, matyaga, at sa pagiging maamo ng aking mga kamay. Sa kabila nito, unti-unti akong nagiging maingat sa pagpili ng mga damit,
madalas pumili ng mga may mas makapal na tela, ngunit may maliit na hiwa, o kaya ay magsuot ng manipis na medyas na halatang nakikita sa ilalim ng aking robe. Hindi ko maintindihan kung bakit ko ito ginagawa, baka dahil sa pagnanasa na mapansin, o di kaya ay dahil sa matinding pag-iisa. Isang umaga, pagkatapos kong maligo, nakita ko siya na nakatayo sa pintuan, tila hindi sinasadyang makita ako. Ang mga mata niya ay dumaloy sa basa kong lieg at sa tuwalya na bahagyang dumidikit sa aking dibdib. Napangiti ako sa kanya ng mahina at sinabi, hindi mo naman sinasadya. Mula noon, ramdam ko na nagbago ang aming relasyon. Ang dating tahimik at maingat na manglito ay naging mas mahinahon, ngunit may halong pag-aalinlangan at pag-iingat sa bawat kilos, lalo na kapag kami lang dalawa sa bahay. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang lihim na apoy na unti-unting sumisiklab sa pagitan namin, isang apoy na hindi namin inaasahan, ngunit hindi rin namin kayang itanggi. Ang lahat ay nagsimula nang dumating ang tag-ulan sa Bayambang. Ang araw-araw na pag-ulan ay nagbigay ng lamig sa bahay namin, kaya madalas akong magsuot ng mga malalambot na damit na may mahabang manggas, kahit nasa loob lang kami. Sa kabila ng lamig, ramdam ko ang init sa pagitan namin ni Mang Lito. Isang init ng pangungulila at lihim na pagnanasa na hindi namin matanggap ng lantaran. Isang araw, habang inaayos ko ang mga gamit sa kusina, tinawag niya ako ng may pag-aatubili, Marikit, pwede mo ba akong tulungan mamaya? Alam kong hindi lang ito basta paghingi ng tulong. Sa mga nakaraang linggo, naging bahagi na ng aming araw-araw ang mga sandaling iyon, ang pagtutulungan, ang pag-aalaga, at ang mga titig na puno ng mas malalim na kahulugan. Habang papalapit ang gabi, nagbihis ako ng simple ngunit eleganteng damit na gawa sa koton, may malambot na kulay rosas at may mahabang hiwa sa magkabilang gilid, na nagbibigay daan sa hangin na dumaloy sa pagitan ng mga balat. Nilagyan ko ng manipis na kwintas na gawa sa perlas na minana ko sa aking lola, at ang buhok ko ay hinayaan kong malayang bumagsak sa aking mga balikat. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang nais kong mapansin siya, kahit na hindi ko alam kung ano ang aking inaasahan. Pagdating ko sa sala, nakita ko siyang nakaupo sa lumang upuan, nakasuot ng puting polo at pantalon na malinis ngunit luma na sa gilid. May hawak siyang maliit na kahon ng mga gamot at ang kanyang mukha ay may halong pag-aatubili at pag-asa, isang ekspresyon na bihira kong makita sa kanya. Marikit, mahina niyang sabi habang nilalapitan ko siya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero salamat sa lahat ng ginagawa mo. Pinisil niya ang aking kamay ng marahan, at sa sandaling iyon, ang init ng kanyang palad ay tila nagbukas ng isang pintuan sa aking puso. Ngunit may takot din na sumilip sa kanyang mga mata, isang takot na baka masira ang aming magandang samahan. Habang tinutulungan ko siyang kumuha ng gamot, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang naglalakbay mula sa aking balikat papunta sa aking baywang. Hindi ito marahas, kundi puno ng pag-iingat at lambing. Napangiti ako ng bahagya, ngunit ang puso ko ay mabilis na tumibok. Alam kong may nagbabago sa pagitan namin, isang lihim na hindi na namin kayang itago. Sa mga sumunod na araw, naging mas masinop si Mang Lito sa kanyang pananamit. Palagi niyang inayos ang kanyang polo, pinapantay ang kwelyo, at inaayos ang kanyang buhok, na para bang naghahanda siya sa isang espesyal na okasyon. Tuwing susukatin ko ang kanyang sugar, napapansin ko na mas matagal ang kanyang mga titig sa akin, hindi na lang simpleng pagtingin ang pasasalamat, kundi ng pagnanasa at paghanga. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari, pero unti-unti akong nahuhulog sa kanyang mga mata. Ang simpleng pag-aalaga ay naging isang tahimik na pagsasayaw ng damdamin at pagnanasa na hindi namin sinasadyang pinasimulan. At sa bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, nararamdaman ko ang apoy na unti-unting lumalakas sa loob ko, isang apoy na hindi ko kayang apusin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mga hangganan na hindi namin dapat tawirin. Ang aming lihim ay parang isang bulaklak na unti-unting namumukadkad sa gitna ng tag-ulan, maganda, mapanganib at puno ng hiwaga. Ano ang mangyayari kapag ang bulaklak na iyon ay tuluyang sumabog? Hindi ko pa alam, ngunit ang bawat araw ay nagdudulot ng mas matinding pag-aalinlangan at pagnanasa. Hindi ko malilimutan ang gabi na iyon sa bahay namin sa Bayambang, isang gabi na nagbukas ng pintuan sa isang mundo na puno ng lihim at damdamin. Pagkatapos ng hapunan, tinawag ako ni Mang Lito para sukatin ulit ang kanyang blood sugar. Pamilyar na ang ritual na iyon, ako'y nakaluhod sa harap niya, hawak ang maliit na aparato, habang siya'y nakaupo sa lumang silya sa sala.
Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang tensyon sa hangin. Nakatitig siya sa akin bago ko pa man ilapit ang aparato sa kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng init at kakaibang kislap, halos mahuli ko ang sarili ko na tumitig rin ng matagal sa kanya. Ang liwanag mula sa lampara ay naglalaro sa kanyang mga mata, naglalambing at naglalason sa akin ng walang salita. Nang dumikit ang aparato sa kanyang daliri, naramdaman ko ang mahina niyang paghinga, halos marinig ko ang tibok ng puso niya. Habang ginagawa ko ang sukat, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking baywang. Hindi ito marahas, mahina at puno ng lambing ang haplos. Ang init ng kanyang palad ay parabang nagpaso sa balat ko, pumailan lang ang mga kilabot sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko dapat tugunan ang pakiramdam na iyon. Ang puso ko ay tumatakbo ng mabilis, at ang mundo ay nag-iba ng kulay para sa akin, parang pininturahan ng mga pulang ilaw at mga aninong naglalaro. Nang matapos ang sukat, hindi niya agad inalis ang kamay niya sa akin. Sa halip, dahan-dahan niyang niyakap ang aking baywang, ang mga daliri niya ay gumalaw ng marahan, tila sinusubukang ipahayag ang mga salitang hindi niya kayang sabihin. Napangiti ako ng bahagya, ngunit ramdam ko ang init na naglalagablab sa loob ko, isang apoy na matagal nang nakatago, ngunit ngayon ay nagliliyab ng walang pigil. Nang tumayo ako, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit, na parabang ayaw akong pakawalan. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mga mata, at sinabi ng may kahinaan sa boses, "Marikit, hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero salamat sa iyo." Hindi ko na nasagot siya. Naramdaman ko na ang hangin sa paligid namin ay nagbago, hindi na ito basta hangin ang pag-aalaga, kundi hangin ang pagnanais at lihim na pagtingin. Mula sa gabing iyon, naging mas madalas ang mga ganitong sandali. Sa bawat paglapit ko sa kanya, sa bawat haplos ng kanyang kamay, isang bahagi ng akin ay nais bumalik sa mga araw bago dumating si Marco, bago kami naging ganito. Ngunit alam ko rin na hindi na ito ang dati, ang aming relasyon ay nagbago, at hindi na kami simpleng nag-aalaga lang. Sa kabila ng lahat ng ito, may takot pa rin sa akin. Takot na kung malaman ni Marco ang nangyayari, maaaring masira ang aming pamilya. Takot na baka ako ang masaktan sa huli. Ngunit sa bawat gabi na kami lang limang lito, sa bawat lihim na haplos at titig, parang may isang apoy na hindi na namin kayang patayin. Ang aming tahanan sa Bayambang ay naging saksi sa isang kwento na puno ng pagkalito, pagnanasa, at mga damdaming naglalaban sa aking puso. Isang kwento na hindi ko inaasahan, ngunit hindi ko rin kayang itanggi. At sa kabila ng lahat, naroon ang tanong, saan ba tayo patutungo, Mang Lito? At ano ang kahihinatnan ng lihim na apoy na ito? Hindi ko makalimutan ang gabing iyon na nagbago ang lahat sa bahay namin sa Bayambang. Matapos ang pangkaraniwang pagsukat ng dugo ni Mang Lito, habang nakaluhod ako sa harap niya, naramdaman ko ang biglaang paghawak niya sa aking baywang. Hindi ito ang dati niyang marahan at maingat na haplos, ngayon, mas malakas, puno ng lihim na pagnanasa. Napangiti ako ng bahagya, ngunit mabilis na bumalik sa akin ang kaba na matagal ko nang kinikimkim sa puso. Marikit, bulong niya ng maihalong pag-aatubili, hindi ko na kayang itago pa ito. Ang bawat sandali na kasama kita ay napupuno ng init na hindi ko maintindihan. Tumingin ako sa kanya, at sa mga matang iyon ay nakita ko ang lalim ng kanyang damdamin, isang pagkagusto na matagal nang naitatago, ngayon ay nag-aalab na parang apoy. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Sa loob ko, may halong takot, pagkalito, at isang matinding pagnanais na maramdaman na rin ang init na iyon. Ngunit alam kong hindi ito tama, ako ay asawa pa ni Marco, at si Mang Lito ay ama ng aking mister. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng mga hangganan ay tila naglaho. Dahan-dahan, niyakap niya ako, ang kanyang mga kamay ay dumapo sa aking likuran, humaplos ng marahan sa aking balikat at leeg. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking tenga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naramdaman ko sa bawat haplos. Ang mundo ay napuno ng mga tahimik na salita at mga damdaming hindi kailanman na ipahayag sa pamamagitan ng mga salita. Napailing ako, hindi dahil sa pag-aalangan, kundi dahil sa kalituhan sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagsasama sa ganitong kalagayan. Ngunit hindi ko rin maitatanggi na sa bawat haplos niya, ako'y nabubuhay muli, parang isang bulaklak na muling namumukadkad pagkatapos ng mahabang taglamig. Hindi nagtagal, napawi ang tensyon nang maramdaman namin ang pag-uwi ni Marco sa aming bayan.
Ang balitang ito ay dumaloy sa aming mga kausap at nadama namin ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa aming mga balikat. Alam naming kailangan naming harapin ang katotohanan, ngunit hindi namin alam kung paano. Sa kabila ng lahat, ang gabi na iyon ay naging simula ng isang lihim na paglalakbay, isang paglalakbay ng damdamin, lihim, at mga pagsubok na hindi ko inaasahan. Nais kong malaman kung saan ito hahantong, ngunit ngayon, ang tanging alam ko ay ang apoy na sumisiklab sa pagitan namin ni Mang Lito ay hindi na mapipigilan. Ang tahanan namin sa Bayambang ay tila nagbago, hindi na ito ang tahimik na lugar na dati kong kilala. Sa bawat sulok, sa bawat haplos, naroon ang mga lihim na naglalaban sa pagitan ng katapatan at pagnanasa. At sa gitna ng lahat, nananatili ang tanong, ano ang magiging kapalaran namin? Hindi ko akalain na ang simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan ay magdadala sa akin sa isang gulo ng damdamin at pagkalito na hindi ko inasahan. Matapos ang mga gabing puno ng mga lihim na haplos at mga titig na puno ng kahulugan, ako'y nalulunod sa isang dagat ng emosyon na hindi ko maintindihan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, isang bigat na nagpapasikip sa aking dibdib at nagpapalabo sa aking mga mata. Nang makita ko si Mang Lito na dahan-dahang nagbabago, naging mas maingat sa bawat kilos, mas mahinahon sa bawat salita, at mas tahimik sa bawat titig. Naisip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung nagawa naming ipagdiwang ang aming pagiging magkaibigan ng walang anumang lihim na pagnanasa. Pero hindi iyon ang nangyari. Ang mga simpleng pag-aalaga ko sa kanya ay naging isang laro ng damdamin na nag-iwan ng mga sugat sa aking puso. Minsan, naiisip ko kung paano sana kung hindi ako naging tapat sa aking mga nararamdaman. Kung hindi ko siya hinayaan na hawakan ang aking kamay ng matagal, o kung hindi ako nagsuot ng mga damit na nagpapakita ng bahagyang alindog, baka hindi kami napunta sa ganitong kalagayan. Ngunit ang puso ay hindi natin kontrolado, ito ay naglalakad sa sariling landas, minsan sa gitna ng dilim at pagkalito. Naguguluhan ako sa mga tanong, paano kung malaman ni Marco ang lahat? Paano kung masira ang aming pamilya dahil sa isang lihim na hindi namin kayang itago? Paano kung ako ang masaktan sa huli? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maghangad na maramdaman ang init at pag-aalaga ni Mang Lito, kahit na alam kong ito ay isang apoy na maaaring magliyab ng sakit. Ang aming tahanan sa Bayambang ay naging isang entablado ng mga lihim na pagtatagpo, ng mga sandaling puno ng tensyon at pagnanais. Sa bawat gabi, habang ako'y nag-iisa sa kwarto, iniisip ko ang mga nagdaan, ang mga mata ni Mang Lito na puno ng pagnanasa, ang mga kamay niyang dahan-dahang humahaplos sa akin, at ang mga salita niyang puno ng pag-asa at takot. Naisip ko rin na maaaring may paraan pa upang ayusin ang lahat, ang mag-usap ng tapat, ang harapin ang mga damdamin nang hindi nasasaktan ang isa't isa. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam ko ay ang malakas na tibok ng puso ko tuwing siya inaririto, ang init ng kanyang mga haplos, at ang hindi maipaliwanag na tensyon na bumabalot sa aming tahanan. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang kwento namin ni Mang Lito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming lihim ay hindi na basta lihim. Ito ay isang apoy na kailangang harapin, o kaya ay papatayin ng dahan-dahan bago pa ito sumabog at wasakin ang lahat ng aming pinagsamahan. Sa bawat araw na lumilipas, ang tanong ay nananatili, saan ba tayo patutungo? At paano natin haharapin ang apoy na ito? Hindi ko inasahan na sa gitna ng tahimik na buhay namin sa Bayambang ay may isang pangyayaring magpapabago sa lahat ng aking paniniwala at damdamin. Isang gabi, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit sa sala, bigla akong nakarinig ng malumanay na pagkatok sa pintuan ng kwarto ni Mang Lito. Hindi siya sumagot agad, kaya dali-dali akong lumapit at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa aking pagpasok, nakita ko siyang nakatayo, walang suot na polo, at tinatanggal ang kanyang medyas. Ang kanyang katawan ay matipuno, ang mga kalamnan niya ay malinaw na kitang-kita, kahit nasa liwanag ng maliit na ilaw sa kwarto. Napatingin siya sa akin ng maihalong pagkabigla at kaba, ngunit hindi niya sinara ang pinto. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, hindi na ito ang dating mahinahong tingin, kundi isang mata na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Marikit, ang mahina niyang bulong, hindi ko sinasadya na makita mo ako ng ganito. Ngunit sa halip na umalis ako, napalapit ako sa kanya, at sa sandaling iyon, parang nabalot kami ng isang mahiwagang aura na nagtanggal sa pagitan namin ang anumang distansya. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit napansin kong unti-unting humawak siya sa aking braso,
dahan-dahan, na parang may takot na baka ako'y matakot o umatras. Ngunit hindi ako umatras, sa halip, nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit, na para bang pinipilit kong ipakita na narito ako para sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tila bumilis ang tibok ng aming mga puso, at ang hangin sa kwarto ay naging makapal sa tensyon at lihim na pagnanais. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa kabila ng katahimikan, naramdaman naming pareho ang isang bagay na hindi na namin kayang ipagwalang bahala. Ngunit bago pa man kami makagawa ng anumang hakbang, narinig namin ang biglang pagring ng telepono mula sa kusina. Ang tunog ay parang nagising sa amin mula sa isang panaginip. Nagkatinginan kami, alam na kailangan naming itago ang aming nararamdaman kahit na mahirap. Ang gabing iyon ay isang paalala sa akin na ang aming sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Ang pagnanasa at damdamin ay hindi na namin mapipigilan, ngunit may mga hadlang na kailangang pagdaanan, ang katapatan sa aking asawa, ang respeto sa aming pamilya, at ang takot na masira ang lahat ng aming pinagsamahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili hanggang kailan naming kakayanin ang ganitong laro ng damdamin. At ano ang magiging kapalaran namin ni Mang Lito sa gitna ng paglalaban ng puso at katotohanan? Ang sagot ay tila palayo sa amin, at ang aming kwento ay patuloy na umiikot sa isang gulo ng lihim, pagnanasa at pag-asa. Pagkatapos ng gabing iyon, ang bawat araw ay naging mas mahirap para sa akin. Ang mga simpleng kilos ni Mang Lito ay nagkaroon ng bagong kahulugan, at ang bawat tingin niya ay puno ng mga hindi nasasalitang salita. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na bumabalot sa aming dalawa, isang lihim na nagdudulot ng kaligayahan at sakit sa parehong oras. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa bakuran, naramdaman ko ang presensya ni Mang Lito sa likod ko. Dahan-dahan siyang lumapit, at nang hindi ko pa man tiningnan, naramdaman ko ang malamig niyang kamay na dahan-dahang humawak sa aking balikat. Napalingon ako at nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala at pagnanasa. Marikit, mahina niyang sabi, hindi ko gustong masaktan ka o si Marco. Pero hindi ko rin maiwasang maramdaman ang lahat ng ito. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan, at sa isang hindi inaasahang sandali, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay nagpaalab sa aking puso, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko rin ang bigat ng aming sitwasyon. Hindi kami nagsalita sa loob ng ilang minuto. Ang hangin ay puno ng mga damdaming hindi na kailangang ipaliwanag. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na ang aming relasyon ay hindi na pwedeng balikan pa sa dati. May isang piraso ng aming pagkakaibigan na nawala na, at napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Pagkatapos ng yakap, napagpasyahan naming mag-usap ng tapat. Pinag-usapan namin ang aming mga nararamdaman, ang aming mga takot, at ang mga pangarap na maaaring mabago dahil sa aming lihim. Ngunit kahit gaano man namin gustuhin na manatili sa tamang landas, ang aming puso ay tila naglalakad sa isang landas na puno ng panganib at misteryo. Sa gitna ng aming pag-uusap, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lang basta tungkol sa pagnanasa o pag-ibig. Ito ay kwento ng paghahanap ng sarili, ng pagharap sa mga hamon ng buhay, at ng pagtanggap sa mga bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit habang kami nag-uusap, may isang pakiramdam ako na may paparating na pagbabago, isang pagbabago na maaaring magdala ng liwanag o dilim sa aming buhay. At sa kabila ng lahat, nananatili ang tanong, hanggang saan kami handang pumunta para sa aming sarili, at ano ang magiging kapalaran ng aming lihim na pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, ang aming bahay sa Bayambang ay nagmistulang isang entablado ng mga damdaming naglalaban, pag-ibig, takot, pagkalito, at lihim na pagnanasa. Ang bawat sandali na magkasama kami ni Mang Lito ay puno ng tensyon na parang isang mahinang kuryente na dumadaloy sa hangin, naghahanap ng pagkakataon na sumabog. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, nagdala ako ng mainit na tsaa at inilagay ito sa lamesa. Nakatingin siya sa akin nang may kakaibang kislap sa mga mata, isang tingin na hindi ko pa naramdaman mula sa kanya noon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaabot niya ang tasa, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming mga damdamin na naghihintay na mailabas. Hindi kami nag-usap ng malakas. Ang aming mga mata ang nagsalita, mga mata na puno ng lihim, pangarap at pag-aalinlangan. Nang bigla niyang hawakan ang aking kamay, dahan-dahan, marahan, para bang pinipilit niyang gamitin ang haplos na iyon upang sabihin ang lahat ng mga salitang hindi niya kayang ipahayag.
Ang aming mga puso ay tila nagtatagpo sa isang tahimik na pag-ibig na puno ng apoy at pagkalito. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri ay nagdudulot ng kilabot sa aking balat, at ang bawat tingin niya ay nagpapalalim ng apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ko. Ngunit sa kabila ng init na iyon, naroon pa rin ang takot, takot na baka ang aming lihim ay matuklasan, takot na baka masira ang mga buhay na aming binuo, at takot na baka ang apoy na ito ay maging dahilan ng aming pagkawasak. Habang kami magkahawak kamay, naramdaman ko ang bigat ng aming mga desisyon. Ang aming kwento ay naging isang laro ng damdamin at kapalaran, isang kwento ng dalawang puso na naglalakbay sa gitna ng isang dilim na puno ng lihim at pangarap. Sa kaharian ng mga lihim na ito, ang aming pag-ibig ay tulad ng isang apoy, matindi, mapanganib, ngunit hindi maitatanging totoo. At habang patuloy kaming naglalakad sa landas na ito, isang tanong ang bumabalot sa akin, hanggang kailan namin kayang itago ang apoy na ito bago ito sumabog at sumunog sa lahat ng aming pinagsamahan. Ang huling mga araw ng Oktubre ay dinala ang malamig na hamog at malakas na hangin sa aming tahanan sa Bayambang. Ang lamig sa paligid ay tila sumasalamin sa aking puso, na puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Sa loob ng bahay, ako'y naglalakad na nakasuot ng malambot na kardigan na minana ko mula kay Mang Lito, isang kardigan na may mga bahaging kupas na, ngunit puno ng init at alaala. Si Mang Lito ay nagising ng maaga, naghanda ng tsaa na maihalong dahon ng yerba buena, at inilagay ang kanyang blood sugar monitor sa lamesa, sa lugar na dati naming pinag-uusapan. Marikit, mahina niyang sabi, para sa akin, ikaw ang puso ng tahanan namin. Kapag hindi ka nandito, parang titigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ang mga salita niya ay puno ng damdamin, ngunit maihalong kalungkutan at pag-aalala. Ang gabi ay dumating na puno ng mga panaginip na ako'y nakatayo sa harap ng salamin, suot ang pulang linggeri na regalo ni Marco, at may balot na makapal na kardigan ni Mang Lito. Sa likod ko, naroon siya, tahimik na nakatitig, ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa at pangunawa. Nagising ako sa pawis at may mabilis na tibok ng puso. Alam ko na ang aming kwento ay hindi na basta laro lamang ng damdamin. Ito ay isang seryosong laban sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa, ng katapatan at lihim. Hindi nagtagal, dumating ang tawag mula kay Marco. Sinabi niyang babalik siya sa loob ng 3 araw. Ang balitang iyon ay bumagsak sa akin tulad ng kidlat, ang kagalakan ay sinundan ng matinding takot at pagkabalisa. Sa hapagkainan, sinabi ko ito kay Mang Lito nang may mahina at nanginginig na boses, Mang Lito, babalik si Marco. Siya ay tumahimik, tumingin sa bintana, at pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ang aking balikat. Alam ko na ito ang mangyayari, ang sagot niya, puno ng lungkot. Hindi namin nagawa ang anumang bagay na lampas sa pagkakaibigan, ngunit ang tensyon ay nanatili. Ang bawat haplos, bawat titig ay puno ng pangungulila at lihim. Sa pag-alis ni Mang Lito, iniwan niya ako na may isang lihim na sulat, Marikit, pumunta ako sa isang sanatorium para linisin ang aking puso at isip. Hindi ito dahil sa pagtanggi sayo, kundi dahil natatakot akong hindi ko na makilala ang sarili ko. Salamat sa init ng iyong puso. Kung balang araw ay makita mo akong nakatayo sa pintuan, tandaan mo, hindi kita nakalimutan. Pagkatapos basahin iyon, ang luha ko ay bumagsak sa papel. Ako na ngayon ay hindi na ang babaeng iyon, 1 taon na ang nakalilipas. Ako'y naging isang babae na mailihim, na may apoy na halos ipinagbabawal, ngunit buhay na buhay. 3 araw ang lumipas at dumating si Marco. Niyakap niya ako, ninaamoy ang aking buhok, at sinabi, amoy iba ka ngayon, parang nanirahan ka ng tunay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang tingin mula sa malayo, isang lalaking nakatayo sa kabila ng kalye, si Mang Lito, may hawak na bag, tahimik na tumango at dahan-dahang lumayo. Ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong yugto, isang kwento ng lihim, pagnanasa, at mga pasya na kailangang harapin. Ano ang susunod na kabanata? Ako mismo ay nagtataka, pero isang bagay ang sigurado, ang apoy na ito ay hindi na mapipigil, at ang aming mga puso ay patuloy na maglalakbay sa gitna ng dilim at liwanag.